Good morning mga karokas. Bali today sa May 25, araw po na Miyerkules. Pagpapatuloy po natin yung ongoing project natin dito na confined fence ng dalawang row house. Ayan po. Tuloy-tuloy lang po yung finishing carpentry ni Tatay Chong doon. Bali kahapon nga po pala mga karokas, dumating yung installer ng aircon pero medyo late na. Nakauwi na tayo. Kaya ini-reschedule po nila. Siguro baka ngayong araw or bukas. Tapos mga karokas, hindi ko nga pala nabanggit yung ipinangako natin na kung magkano na po yung gastos sa lahat ng materials dun sa finishing carpentry dun sa may Mia Townhouse. Nung nagsushoot tayo ng video, hindi pala siya naka-record. Ayun, so bali ngayon, ihahabol natin ngayong araw. Tapos mga karokas, pupunta ulit tayo sa vet clinic. Ayan o, para kay Bingo. Bingo! Bingo, here! Good morning, Bingo. Ayan, tapos itatanong ko na lang din po dun sa vet clinic kung ano po itong mga rashes na to. So wala tayong alam dyan, pero nanonood din tayo ng, ng mga YouTube tutorial at saka sa may mga alaga ng American Bully. Umungat-ngatin yan. Talaga to, umungat-ngatin yan. Ayan, pupunta tayo sa vet clinic ngayon. Ayan po mga karokas, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to, ngayong araw ng Miyerkules. And enjoy watching po. Ayan mga karokas, mag-update lang ako dito sa ating project. Dito lang sa may dalawang row house. Tapos pupunta na tayo dun sa vet clinic sa may Tansa. Ayan. Bike lang muna. Kahapon no, biglang umulan. Ay naka. Pero buti na lang medyo marami na nagawa. Yan, wala pa yung tropa. Baka nag-aalmusal pa. Nahintayin lang natin sila dito. Morning tay. Ayan. Yun. Walang tubig May mga aso ang ingay. Ayan, nakaporma na po sila kahapon ng ng mga narito ng poste. Ayan, may C-beam na din po yan. Ayun, poste na lang po rito. Yan, naka-interconnection na po yan kapag nailagay yung poste. Tapos buhos. Tapos maya pwede na po tayo mag CHB laying, mag-asintada. Ayan, babaklasin na rin to ngayon. So sa amin mga karokas, mas maganda talaga yung pag nagbubuhos tayo ng poste, yung hapon, para kinabukasan pwede nating tanggalin kagad. So wag yung kakabuhos lang tapos sa mga ilang oras babaklasin. So patagalin natin kahit buong magdamag na. So dito naman hindi naman masyadong komplikado yung mga rito. Well, hindi naman siya pa second floor Pero kung pa second floor or may naka-slab, mas mabuti sana pinatutuyo natin ang mga 2 araw bago baklasin yung forma ng poste para mas maganda yung cure nya. Kaya hinihintay na lang natin yung tropa. Tapos dito nga pala, dito sa may harapan, kung mapapansin nyo, 2 lang yung poste nya. Yan, tsaka dito. Ito kasi may plano yung nagpagawa nito na gagawing 1 kwarto. Yan. So may papasok din na trabaho rito, bali aluminum works. Yan, aluminum works din meron po rito. Kaya abangan na lang natin yan kapag malapit na tayo sa finishing. Yan, hintayin lang natin yung tropa. May pusa lagi rito, ang cute to. Hindi ko alam kung ano yata to. Siamese yata to. Hindi ako sigurado. Pero parang ganyan yung kulay nun Ayan alaga po nung client owner dito. Huwag mo kainin yan, bato yan. Huwag yan. Dedok ka dyan. Cute Ayan, dito na yung tropa. Pero si JJ pala tsaka si John. Ayan sila Master Jojo. Naplatan po ng gulong yung kanyang motor. Ayan, pasunod na po yun. Good morning, John. Good morning. So ano yung magagawa natin dito John mamaya? Asintada buhos. Asintada na to 2 poste, buhos. Yun. Ayan, may bakod na to. Tsaka yan sa gilid. Babakuran na yan.
Yan, dire-diretso lang. Ito yung aming ika-6 na araw. Ngayong araw po na Miyerkules. Yan, tuloy-tuloy lang po yan. Plastering pagkatapos yan. Flooring, yun. Flooring tapos plastering. Si JJ, oh. Jay, good morning. Good morning. Yan. Bali si Tatay Chong, hindi muna natin dadaanan. Diretso na ako dun sa may tansa. Para sa bakuna ni Bingo. Alam ko yun na yung pinakahuling vaccine niya eh. Tapos puro deworm na lang. Every 3 months. Ayan, Karohaus, mamaya magbibigay tayo ng update dito tsaka dun sa finishing carpentry ni Tatay Chong. Kaya mauuna muna tayo. Siyempre kasama natin si Mrs. dun sa vet clinic ni Bingo. Ayan, Karohaus, dito na si Bingo. Dadali natin sa vet clinic. Tapos nakita natin si Pangsky rito. Pangsky, good morning. Good morning, Bingo. Naplatan si Master Jojo. Ang pakidala na nga ito doon ang bigay ko na yan sa may-ari, baka magkulang. Kasi aalis tayo mga Karohaus eh. Baka mamaya mabitin sila sa gawain doon. May stock naman ako sa bodega. Sige sige, sige. Ano Biga? Tara, let's go. Yan, dito na tayo. Bingo. Okay tayo, akit. Yan. Oh, inga. Galing dito, tara. Kaya mo yan. Hindi niya pa alam kung paano umakyat. First time. Go. Dali. Kaya yan, laki-laki yan. Oo nga, laki-laki na nito. Nakaya ka kayo. Dali. Go up. Up. Unti na lang. Go. Good job. Ayan na. Bingo. Hey. Hey. Saka. Ano nga? Natakot sa'yo, oh. Napakaligalig na ni Bingo. Bingo! Uy! Harot-harot oh. Yan. Look. Halika Bingo. Timbang tayo. Timbang. Timbang. Nag-ano po ba yan dati? Yan, tapos i-minus na lang ni 70.8. Kuya yung ano niya, yung timbang niya. 70.8 Jen. Ano po? Yan. 54.9. Hey. Oh, magti 20 kilo na pala to. 18 ano? 18. 15.9. 18 no kuya no? 18? 15. 15. 15 lang pala. Uy, huwag kang manggulo rito, Bingo. Malaki po yan. Ito. 16 kilo ka na pala. Bigat na. Dito tayo. Ano, maharot na kasi. Hindi na kaya nila. Dati kaya pa nila yan. Laki na eh. Bingo. Bingo. Balat mo, Bingo. Magkatuloy natin sa puwit. Nung nagkaganyan-ganyan po siya, tinry namin yung sulfur soap. Okay lang po kaya yun? Okay lang po, maganda po sa balat niya. Ay, yung ano po. Kasi nag-ano kami pantawan, di ba? Opo, okay lang naman. Okay lang. Ayan, okay na po kami ni Bingo rito. Yan, makakabalik na po tayo sa site. Halika na Bingo, here. Likot-likot. Anti-rabies po yung tinurok sa kanya. Yan, para pwedeng-pwede na po talaga siyang lumabas tuwing hapon, di ba? Let's go! Ayan po mga Karohaus, nakabalik na tayo rito sa Lumina. Yan, halos nakompleto na natin yung vaccine ni Bingo. Pwede na po siya maglalabas-labas. Yan, dito muna tayo mag-update sa ginagawa natin. Nakompleto na po sila rito. Ito yung ginagawa natin na combined fence ng 2 unit ng row house. Yun no. Dito na si Master Joe, good morning. Good morning. Yun. Ito na yung linya ng floor drain. PVC pipe na DDoS lang yung ginamit natin. Paabutin po yan hanggang doon.
Tapos sa kanina, meron tayong stock pa sa bodega nito, mga tira-tira nito. Dinala natin dito para sakaling magkulang, tuloy-tuloy lang yung trabaho. Start na po rito si John. Yan o. Asintada na po rito. Ayan, nakapagbaklas na rin ang forma rito. Tsaka rito. Tapos dito Karohaus, ito yung pinaka-assignment natin. Yan, magkakaroon po ng haligi dyan. Tsaka dito, si HB laying na. Tsaka bubuhusan yung 2 poste. Yan, nakalatag na din yung 1 poste rito. Sa pagpo-flooring naman po ng lupa rito, baka sa susunod na araw o kaya bukas. Yan, babawasan pa yung lupa rito. Tatabtaban pa ng bahagya to. Yan, puntahan muna natin si tatay doon. Si Tatay Chong. Tara. Yan mga Karos, dito naman tayo sa ginagawa na finishing carpentry ni Tatay Chong. Kapon pala, yung installer ng aircon dumating na mga mag-aalas 5. Wala na pong tao dito. Sayang hindi ho kagad na install, pero hindi maganda mag-install kahapon kasi basang-basa yung yung pader tsaka to. Yung aapakan nila rito, yung yero, pati itong polycarbonate. Yan, basang-basa. So, i-reschedule. Nandito naman na yung mga gamit eh. Yan. Dito si tatay. Halos wala pa namang pinagbago dito ulit kasi nakafocus lang siya dito sa mga pintuan. Good morning, tay. Yan o. Ano ba ma-accomplish natin ngayon, tay, ngayong araw? Drawer na. Drawer na, yan. Tapos yung kama na yung mga suot. Kama, may ma-assemble kayo ngayon, no? Sabi ko na yun. Yun, no? Ito na lang pinto. Sa mga handle, yun nga si ma'am na magde-decide nito. Yung yung handle na gusto niya ipalagay rito. Muna itong drawer. Yun. Ayan pala yung drawer. Ayan na. Bali yung aircon nga pala, dito ilalagay sa unang kwarto. Ayan dyan. Tapos sa bandang gilid yung outdoor. Yan dyan banda. Kaya panigurado maapakan nila yung polycarbonate. Meron naman kaming na dyan, plywood na pwede nilang patungan. Ayan doon banda, medyo mataas. Okay, dito naman po tayo. Yan, halo para sa asintada. Bale yung hollow blocks natin, lahat-lahat na napa-order na natin is 300 pieces na. Ngayon yan na lang yung tira. So sa tansya natin dito nasa kulang pa siya. So ang ginagawa lang natin na pag-estimate para hindi ko tayo mahirapan. So kunin lang natin yung kada metro niya na hollow blocks is yan. Kasi yan 20 cm by 40 cm. Yan, bali mo multiply lang natin siya sa 20 by 40. Tapos by 100 cm. So pagka inano natin yan, pag pina-square meter natin kung ilan yung nagagamit, bali 12 pieces, 12.5 pieces. Yan, ganun lang makadali mag-estimate nito. Kunyari ito 3 meters. Kung 3 meters to 12.5 times 3. Tapos yung pataas naman kulang-kulang 2 metro. Yung kasagutan doon times natin sa kung ilang metro po yung pataas. Ayan, bali lang to, kulang pa po to. So papa-order tayo ng mga 40 hollow blocks. Tapos sa 3 poste na lang naman yung bubuhusan dito. Yung poste kasi ginagamitan ng graba. Tapos ito mag-gravel bedding rin tayo rito. Tsaka dyan kapag nagbuhos tayo ng flooring, tsaka pag nakaset na yung mga bakal, ang kailangan pa ng graba yun. Sa ito na lang po yung graba natin. Siguro kahit worth of 500 to 700 pesos para madagdagan lang to. Mababawasan pa yan para dun sa 3 poste.
Yan, dyan na tayo order sa pinakamalapit na hardware para mabilis dumating. Ayan po mga karaos, nag-break time po muna tayo, no? Ayan, shoutout po kila Ma'am Marisa tsaka sa partner niya na nandyan po sa Dubai. Ayan, nakapanayan po natin sila kanina. Ayan, shoutout po and God bless. Ingat palagi dyan. Ayan mga karaos, sana makabalik yung tropa. Ang lakas ng mga kulob po rito. Mukhang uulan na naman. Ayan, habang break time, nilipat ko yung kulungan ni Bingo. Yun o. Ayan yung rashes niya o. Napa-check up ko na po yan. Ayan. Ang kawawa naman. Ganun talaga. Normal po daw yan sa mga American Bully. Yan, normal daw yan. Pero nakikita ko naman, di naman niya kinakamot. Di naman makate. Ayan ah. Yan, dyan na siya, nakakulong. Laking tulong na din po na sa amin yan. Aminin ko kasi karos yung itong inat-ngat niya na. Kaya ayusin ko na lang yan. Tapos yung ni Mrs. Istante niya, nilagay ko na dito. Ang laki ng kaluwagan, di ba? Di ba? Tapos isa sa mga nito, advantages, yung amoy, dyan na, palabas na po. Yan, palabas na po siya dyan. Hindi ko masyadong dinikit kasi ngangat-ngatin na naman. May polycarbonate dito para hindi niya mangat-ngat to. Hindi niya mangat-ngat yung pader. Yan lang yung kagandahan. Hindi na masyadong maamoy dito sa bahay kasi yung minsan pag umiihi, natutuyo, bumabanda yung amoy dito sa loob. Ayun. Bingo. Bingo. Up. Dali. Aba, ayaw mo na mag-up ha. Tinatamad ka na. Yan, hinihintay ko na lang yung tropa. Oh, yun oh. Oh, nakakulob na naman oh. Ay, pag tuwing hapon na lang. Yan, sana makabalik sila ng maayos. Yan karos, papunta na tayo rito sa site. Mamaya na lang tayo dun pupunta sa sa ginagawa nila Tatay Chong, para masabi na rin natin kung magkano lahat ng materyales na nauubos dun sa finishing carpentry, para makapag-share tayo ng idea. Yan karos, meron nga pala tayong delivery ngayon dito. Meron tayong delivery. Dito na yung tropa. Kakarating lang din. Ayan sila Pansky, sila Master Jojo. Yung binawasan na nila to. Ayan, kikita na natin yung yung pinaka-drop ng flooring. Ayan, meron tayong konting delivery ng graba at saka ng konting delivery ng hollow blocks para dito. Karagdagan. Ay, hindi maganda yung panahon na. Ito na si John dito. Nagpapatuloy na po ito. Alright, ito na yung delivery natin. Yan, 40 lang po yan. 40 hollow blocks lang naman yan. Tapos yung graba, konti lang. Nakaragdagan lang dito. Bawi! Ayan, okay na po yung delivery natin dito. Yan, konti lang. Kung sumobra man to, hindi ganun kadami. Yan pang gravel bedding lang. Ayan karos, ito yung ating delivery, no? 1/4 na graba at saka 40 pieces na hollow blocks. Bali 1 to 20. Yan po. Yan, pambuhos dito yung graba. Tapos 3 poste pa dun. Yan, nakatibag na po yan. Tapos unti-unti na sila nagsiset dito ng para sa mga outlet. Yan, magkakaroon dito ng isa. Pati rito. And dito rin. Tapos yung hollow blocks po niyan, siguro hanggang kalahati lang muna nito. Sagad po kasi yan eh. Pagka matigas na bukas, pwede nang patungan ulit pataas. Isasagad na po natin yan dyan.
Mga ka-Rohouse, habang gumagawa sila rito, iwan muna natin sila. Ipapasa na natin to sa opisina ngayon dito sa admin office. Kapag okay na to, dadalhin na natin doon sa munisipyo para mapaanahan na, mabigyan na ng certificate. Bali kanina lumabas tayo, sayang hindi pa kasi permado ng opisina to. Kung permado na, isang lakad na lang sana, ano? So tara, tara muna tayo sa opisina. Let's go. Ayan, balik ako sa lakas ng ulan habang nasa loob tayo ng opisina. Ayan, okay na yung dokumento natin. Bali, hintayin natin yung text ng ating CCD officer, no? After po nun, kapag okay na at napirmahan na po ng engineer yung AutoCAD na pinagawa natin, engineer ng Lumina, pwede na po nating dalhin sa munisipyo. Ayan, kaya pag ako po nakatanggap ng project, ay naasikaso ko agad kasi matagal. Gaya dito, ang tagal ko rin dito. 2 oras yata ako rito. So, kamusta na kaya yung tropa? Lagi na lang umuulan. Apektado na naman yung gawa namin. Tara. Yan, balik trabaho tayo rito mga ka-Rohouse. Ito yung update. Halos sa patag na tong lupa na to. Yung gravel bedding na. Tapos after nun magbabakal tayo. Talatag tayo ng bakal dito. Mga additional na outlet, kaya iniisa-isa na namin dito. Kaya sa hinawakan ni John, tsaka meron din dito sa part na yan. Tapos magkakaroon din doon para sa may CCTV. Yan, natapos nila yung asintada rito. Ka-level lang nung asintadang ginawa natin dito sa left side. Yan, kinubera na lang natin ng blue sack para hindi mabasa yung halo. Yan, dito sa loob ng hollow blocks. Tapos bukas to pagpapatuloy na lang po hanggang dito sa taas. Yan yung haligi natin dito, halos matatapos na. Mabuhusan, mapormahan lang to, tsaka to. Yan, halos makakaano na tayo, makakapagpalitada na tayo. After nung palitada, mga balangkas po ng ating bubungan, kasabay na dyan yung pagtatiles. Yan. Wala, umulan uli. Ayan po mga ka-Rohouse, bali mag-update na tayo. Bali ito po yung mga nagawa namin ngayong araw po ng Miyerkules, day 6. Yan, day 6 na po tayo rito. Ayan, kapag gravel bedding, tapos bukas babakalan po yan. Ayan, sa pagbabakal naman, kapag daanan lang ng tao, okay na yung every 60 cm. Kami gagawin namin dito every 50 cm. Yan, kapag daanan naman ng sasakyan sa mga garahe, 30 cm naman yung agwat niya. Yan, kapag sintada na rin, ay tutuloy yan bukas doon sa pinakadulo. Ayan, sa dulo. Ayan, tutuloy. Tapos dito na may tutuloy yung CHB laying dito hanggang dyan sa taas. Bali ano po yan, kailangan na natin ng mga scaffolding dyan. Tapos dito yung graba pala natin ka-Rohouse, malamang magkukulang to. Yan, nakita na natin yung after makapag gravel bedding. Okay lang yung kulang, wag lang naman yung sobra-sobra. Akala ko nga, nasabi ko kanina, kung susobra to konti, may halo pa tayo ng para sa flooring dito, tapos yung 3 poste pa. So malalaman natin yan bukas. Yan, ito yung update natin ngayong day 6, ngayong araw na Miyerkules. Ay, isi-share muna natin yung kabuuang gastos ng mga materyales sa mga woodworks na ginawa po rito. Yan, dito. Yan. Tsaka yung mga gagawin pa po rito. Hindi pa nga lang natin makikita pero sabihin na natin, no?
So, bali nasa almost ano yun, mga karos, 60,000. Lahat-lahat. Materialis pa lang yun, pati doon sa taas. Ang mga nasa ano na po yan, nasa 60,000. Ano pa lang yan, assemble. Wala pa dyan yung mga handle. Ito na po yung bed frame. Buo na. Yun o, buo na. Sabi ni tatay, buo na. Yan. Ayos ah. Kabig. Yun o. Yun. Sumasarap po ng kusa mga karos. Op. Yun o. Ito ordinary lang. Hindi kagaya ng soft close na heavy duty. Ordinary lang yung drawer guide. Pero pwede na. Kahit ordinary naman matibay. Yan. Tapos ito na yung pinaka-framing naman ng bed frame. Meron na isa sa loob. Meron na rin po, no? Kabila. Yun! Meron na nga. Yun na. Ito yung mga pinagbibili natin ng nakarang araw. 1x8. Yan, 42 inches by 76. Ayan. 75 yan. 75. Yan, 75 inches by 42 inches. Tapos yung outlet na yan, ililipat pa po yan. Ilalagay yan dito sa may bandang gitna. Bali ito, Kindry na ang mga ginamit dito, yung mga pang-framing niya, ano to, 1 and 1 half. 1 and 1 half by 2. Tapos 1 by 8 naman yung pinaka dito sa sideways. Ayos. Tapos dito naman. Ayan po mga karos, bali yan po yung kabuuan ng mga materyales ng mga pinagawa po ng client owner natin dito. Nasa 60,000 na po lahat ng materyales na inabot sa mga finishing carpentry. Ayan bali, shoutout muna tayo no karos, no? Shoutout po kay Sir Reynaldo Balba at saka sa anak niya na si Unique Balba ng Pasita. Yan, tapos syempre, binabati na rin natin yung anak niya na si Ma'am Unique ng happy birthday. Happy birthday and more birthdays to come. Tapos sagot din tayo ng katanungan mula kay Sir Ronald Crespo. Ano daw ba ang mas magandang gamitin sa gate? Tubular or angle bar? Angle bar, ayan. Sa tubular kasi, Karo House, makakagawa kayo ng mga magagandang disenyo. Yan, ang ano lang nito, ang disadvantage lang nito, kapag ito, hindi nyo sinilyado ng husto. Kagaya dito sa tinuturo ko, importante yan, sinisilyado yan. Nakikita nyo. Walang papasukan ng tubig. Kasi pag pinasukan ng tubig to, Karos, talagang kakalawangin at mabubulok. Kaya kailangan dito sa tubular, silyadong-silyado tsaka masilyado. Yan ang ano dyan, disadvantage. Pero kung tatanong nyo ako kung ano yung mas maganda, tubular syempre, kasi ang tubular bibigyan ka ng magandang disenyo niyan. Tapos kailangan pili ka lang ng bakal na kung may budget kayo, kailangan yung bakal nyo medyo makapal yung 1.5 para matibay-tibay. Tapos tungkol naman sa angle bar mga karohas, mas matibay talaga to kasi purong bakal to. Kung sa angle bar lang, mas matibay to, kaso nga lang limitado lang yung disenyo niya, no? Limitado lang yung disenyo na may bibigay ng angle bar. Kadalasan sa mga gate, ganito yung disenyo niya pa vertical kasi napapakinabangan yung dulo. May patulis siya, yung nakagandahan. Tapos mula naman po sa katanungan ni Ma'am Joyce. Kay Ma'am Joyce, ayan po, sino daw ba ang sasagot ng materialis kapag back job? Ayan, tapos example kapag may tumutulo dun sa CR, mga ganon, or bubong. Ganito yun, bibigyan ko kayong example sa according sa experience namin. Kapag ka labor materials, kapag back job, no, halimbawa back job, pag labor materials ang contract, syempre sagot na yun ng kumontrata sa inyo. Kasi nakapaloob na po lahat yan dun eh. So kaya kailangan kapag nagkaroon ng minor issue, back job, kailangan meron silang budget, no. Ayan, tapos tungkol naman po kapag manpower lang yung pinagawa, no, manpower, nagkaroon ng back job, nasa pag-uusap ng may-ari at saka ng nangontrata. Minsan kasi yung mga nangongontrata, may mga materyales siya, kagaya tingnan nyo ako sa bodega,
may mga materyales ako doon na hindi na natin pinababayaran sa may-ari kapag may back job. Yung back job ay hindi na po pababayaran yung kawang gawa. Pero yung materyales maaaring bibili nung nagpapagawa. No, yon, ganun po yun. May nagpapa-shoutout dito kay John John. Kaso nga lang wala. Nandito lang si JJ tsaka si Tatay Chong. Si Tatay yun. Ikaw na lang Jay. Ito siya, ano yung pangalan niya? Sige. Shoutout kay Hermison Ortega, mabuhay ka. Yun, parang kilala niyo yun Ortega, apelido no? Mag-anak namin to Kaya pala. Yan, shoutout. Yan ingat palagi. Ayan po mga ka-Rohouse, bali si Tatay Chong tsaka si JJ na lang po. Dahil sila Master Jojo nauna na dahil yung motor pina-vulcanize pa po. Yan, naplatan po si Master Jojo kaninang umaga. So, paano Jay? Tay, bukas na lang ulit Bukas na. Ingat. Mga ka-Rohouse, kita-kita tayo susunod na video. And God bless.